What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. At sa video ito ay pag-uusapan natin ang double fouls. Double fouls naman tayo. Okay? So aalamin natin kung paano nga ba nakukomit ng dalawang players na magkatunggali ang tinatawag na double fouls at ano-ano nga ba ang mga penalties na nasa ilalim ng rules and regulations na ito. Noong nakaraang video natin mga kabowlers, mga kapito, ay pinag-aralan natin ang tinatawag na personal foul. Okay? Pag sinabi nating personal foul, yan ang mga fouls na nakukomit ng mga players personally. So nandiyan dyan ang tinatawag na holding foul, pushing foul, yan ang tinatawag na illegal contact from the rear, nandiyan ang tinatawag na blocking foul, charging foul, legal use of cylinder, etc. etc. Yan ang mga tinatawag na mga personal fouls na pwedeng makomit ng isang player sa loob ng basketball court. Okay? At tinalakay din natin yung tinatawag na basihan ng mga referees kung paano hinahatol ang personal foul na yan. Of course, pag sinabi nating basihan, kailangan natin pag-aralan ang tinatawag na Article number 33, which is ang contact general principles. Hindi lang dapat ang mga referees ang nag-aaral ng rules and regulations na yan, ano? So kailangan basahin din yan at pag-aralan ng mga players, ng mga coaches, para malaman nila na ganun talaga hinahatol. Yun talaga ang basihan ng mga referees para tumawag ng personal foul. Okay, pag sinabi natin contact general principles, sa ilalim ng article na yan, nakapaloob ang tinatawag na 16 principles. Okay? Inyo imagine, ano? Sa dami niyan, 16 principles ang pinag-aaralan dyan para maihatol ang tinatawag na personal foul. Of course, pag sinabi natin mga principles, sa ilalim ng article number 33, nandiyan dyan ang tinatawag cylinder principle, principle of verticality, players in the air, legal guarding position, nandiyan dyan ang tinatawag na illegal contact from the rear, kung paano binabantayan ng player na walang dala ng bola, kung paano binabantayan ng player na may dala ng bola, at nandiyan din sa tinatawag na principles na yan, ang tinatawag na post play, mga low post na yan, ano, high post, low post, okay? May principle din yan. At nasa ilalim din ang principle na yan, ang article number 33, ang tinatawag na pushing foul, okay? Ang charging foul, andyan ang tinatawag na principle ng no charge semicircle, at ang tinatawag na fake being foul. Okay, so pinag-aaralan niya ng mga referees at dapat pag-aralan din niya ng mga players. Basahin nyo lang. Okay? So, andyan lang naman yan. Sa Google lang naman yan. Type nyo lang yung rules and regulations ng FIBA. Lalabas na yan at mababasa nyo. Kailangan lang natin pag-aralan lahat yan. Para masatisfied naman kayo during na pumipito, tumatawag ang referee at nahatulan ng players ng tinatawag na mga fouls na yan. Okay mga kabowlers, at tinalakay din ng nakaraang vlog, tinalakay din natin ang 6 na klasifikasyon ng tinatawag ng mga fouls. Okay? Ang 6 na klasifikasyon ng mga fouls ay tinatawag na personal foul, double foul, unsportsmanlike foul, technical foul, disqualifying foul, at ang tinatawag na fighting foul. Okay? So lahat ng mga klase ng fouls ay pag-aaralan natin. Okay? Pero sa ngayon, syempre, nagpo-focus muna tayo at pag-aaralan natin at pag-uusapan natin sa video ito ang tinatawag na double fouls. Okay, pag sinabi nating double fouls mga kabowlers, mga kapito, yan yung nakikita ng mga referees during the game na ang dalawang players ay nakakumit ng tinatawag na personal foul. Siyempre, pag pumasok tayo sa personal foul, either maghawakan yan, mag-holding, magtulakan yan, okay, di ba? Magbanggaan yan ng mga tinatawag na parehas, nakakumit ng tinatawag na personal foul, approximately at the same time, at the same play, tatawag ang referee ng tinatawag na double foul. At sa ilalim pa rin ng double foul situation na yan, pwede rin yan nasa kombinasyon ng tinatawag ng unsportsmanlike foul at disqualifying foul na nakumit ng dalawang player sa loob ng basketball court. Yan ay may tuturing din na tinatawag na double foul. Okay? So take note nyo yan. Hindi lang personal foul na naghawakan sila, pwede rin yung kombinasyon ng tinatawag na nag-unsportsmanlike foul yung isa at na-disqualifying foul yung isa. Tatawag dyan ang referee ng tinatawag na double foul. So lahat ng mga fouls na yan ay i-record dyan sa scorer's table sa pamamagitan ng pag-report ng referee doon sa tinatawag na official table. At once na na-record na yan, okay, gagawad na natin ang mga penalties na dapat
Mga ka-bowlers, mga kapito, ngayon, ito yung crucial dito. Ano-ano nga ba yung mga penalties na tinatawag nating double fouls? Marami pa rin ang nalilito rito ng mga referees, mga bagong referees, mga players at mga coaches. Okay, so i-detalye natin, pag-usapan natin ng maayos pag sinabing double fouls. Ano? Lagi natin tatandaan, mga ka-bowlers, sa double fouls, ito yung point dyan. Cancelled ang penalty niyan. Ang penalty situation, yung pag-free throw. Walang mangyayaring free throws during double fouls. Okay? So sa double fouls, aalamin lang natin kung kanino mapupunta ang posisyon ng bola after makatawag ang referee ng tinatawag na double fouls. Yun lang ang aalamin natin. Okay? Ngayon, ito yung mga sitwasyon pagdating sa mga positioning ng bola pagdating sa double fouls. Once na ang bola ay nasa ere na tinatawag na valid attempt at pumasok ang bola at nagkaroon ng tinatawag na double foul, of course, mapupunta ang bola doon sa non-scoring team na. Okay? Walang pinagkaiba yan sa last free throw. Kapag ang last free throw ay pumasok at nagkaroon ng double foul, ang bola ay mapupunta doon sa non-scoring team. Yun ang positioning. Kapag ang goal, valid attempt, ay pumasok. Kaya mga ka-bowlers, maliwanag yun. Ngayon, alamin naman natin, kapag hindi naman pumasok, valid go, valid attempt, nasa area ang bola at hindi pumasok at nagkaroon ng double foul. Ganon din sa last free throw. Na-miss ang tira ng last free throw at nagkaroon ng tinatawag na double foul. Ang tanong, kanino mapupunta ang posisyon ng bola? So, ang mangyayari sa sitwasyon na yan, ay susundin natin ang alternating possession arrow, yung tinatawag na APA. Bakit? Dahil walang may posisyon ng bola. Ang bola ay nasa ere at na-miss ang tira, hindi pumasok, walang may posisyon ng bola. Okay? At susundin sa mga pagkakataon na yan ang tinatawag na alternating possession arrow. Sana maliwanag yun. Ngayon mga bowlers, mga kapito, may mga sitwasyon na kapag ang isang team ang may control ng bola at nangyari ang tinatawag na double foul. Okay, sa mga pagkakataon na yan, kapag kontrolado ng isang team ang bola, dinidribble nila, pinapasa-pasa nila at nagkaroon ng tinatawag na double foul doon mismo sa court nila. So, syempre, tatawag ang referee ng double foul, i-report yan sa committee table, ilalagay sa score sheet at ang bola ay mapupunta sa tinatawag na may posisyon nito. Okay, kung sino may control ng bola sa mga pagkakataon na nangyari ang tinatawag na double foul, doon mapupunta ang bola. Ibig sabihin, mananatili sa kanila ang posisyon ng bola. Kaya mga ka-bowlers, maliwanag yun, ano? Wala tayong argument doon. Inisa-isa na natin yon. Kaya mga ka-bowlers, sana maliwanag sa ating lahat yun. Uulitin ko, ang pinopoint ng double fouls, kahit pa penalty situation ng dalawang team o yung isang team, walang penalty, walang free throw situation na mangyayari during double fouls. Maliwanag yan mga ka-bowlers, mga kapito ha. Dahil yan ang sinasabi sa ilalim ng rules and regulations ng article number 35 double fouls. May mga ka-bowlers, mga kapito. So yan, sana maliwanag na sa ating lahat yan, ano? At syempre, bago tayo magtapos, shoutout sa lahat ng mga solid subscribers, solid followers ng channel na to, lalong-lalo na sa mga baguhang players at saka mga baguhang referees na dumadagsa dito sa ating channel at sumusuporta. Saludo ko sa inyong lahat at salamat sa pagpasok dito sa ating channel, ano? At syempre, bibigay ni Uncle B yung the best na pwedeng maibigay ni Uncle B para manatili kayo rito sa ating channel. Okay mga ka-bowlers, mga kapito, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng pagkakataon. Okay, alagaan natin ang ating sarili, stay healthy lagi. Okay mga ka-bowlers, mga kapito. At dito na makapalaw si Uncle B. Dito na natin tatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod ng vlog. Sa lahat ng mga bashers ko dyan, pasok lang, pasok. Hindi ko na kayo papansin, okay? God bless us all. Peace out.